Handa nang gamitin ng natitirang anino ang kakayahang Elemental Riot laban kay Lin Moyo, nang mabuo na ang kapangyarihan, agad nitong pinakawalan ang atake ng diretsahan. Kumilos ang lakas ng napakabilis at buong puwersang tumama sa bida, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog at nagpalibot sa buong lugar ng makapal na alikabok. Nang hamupa na ang usok at alikabok, nakitang na-activate na pala ni Lin ang kanyang bone armor upang protektahan ang sarili mula sa tama. Mahinahon niyang tiningnan ang kalaban at seryosong sinabi, ang simpleng paggaya lang sa anyo ko ay hindi sapat para mapatay ako. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang bone spear at sa isang iglap lang ay nawala siya sa kanyang kinatatayuan. Sa isang kislap lamang, bigla na lang siyang lumitaw sa harap ng huling anino at binigyan ito ng isang malakas na suntok na agad na tumupok at sumire rito. Kaya ba ito ang huling yugto ng pagsubok? Bulong niya sa sarili. Kung ang anino ng matanda naman ang susunod na lalabas, siguradong hindi ko ito kayang talunin. Habang sinasabi niya yun, may biglang nahagip siyang liwanag sa itaas. Tumingala si Lin Moyo at nakita niya ang isang dambuhalang ibon na lumilipad sa kalawakan ng may bilis na hindi makatao. Labis na namangha sa nakita at napabulalas siya. Isang ibon? May mga buhay na nilalang pala talaga sa lugar na ito. Hindi man lang ito nagpadama o nagbigay pansin sa kanya at tuloy-tuloy lang ito sa paglipad palayo sa kailaliman ng kawalan, habang pinagmamasdan itong mawala sa paningin, napaisip si Lin. Hindi ko man masabi kung gaano kalayo ito sa akin ngayon, pero hindi ko maimahinahe kung gaano talaga ito kalaki at kadakila. Habang nalilito pa rin, biglang may lumitaw na isang patak ng dugo sa harap niya. Ito ay naglalabas ng napakalakas na enerhiya at kumikinang ng maningning. Nang makita ito, naguluhan ang bida at nagsalita, dugo. Biglang sumabog ang dugo at naglabas ng nakakasilaw na liwanag na kumalat sa buong paligid. Habang lumalawak ito, unti-unti itong sumipsip at pumasok sa katawan ni Lin, at sa sandaling pumasok yun sa kanya, biglang uminit ng sobra ang primordial rune na nasa kanyang palad. Parang sinusunog ang kanyang kamay sa tindi ng init at sakit, kinabahan si Lin at nagsalita, ang primordial rune, umiinit ito. Ano bang klaseng blood essence ito? Lalo lamang lumalim ang kanyang pagkalito, biglang may sumabog na matinding liwanag mula sa kanyang kamay papunta sa kalawakan, na puno ng kulay pulang ginto ang buong kapaligiran at biglang may lumabas na sistema ng abiso sa harap niya. Gathering Force, na-upgrade na ang skill, gumagamit ng soul power ang Gathering Force, kinukolekta nito ang kapangyarihan ng mga summon. Namamana ang lahat ng skills ng summon at ang mga katangian matapos gamitin ay limitado lamang sa antas ng kaluluwa ng gumagamit. Habang nasa estado ng Gathering Force, ang pagpatay sa mga kaaway ay nagbibigay ng pagkakataong kunin ang kanilang kaluluwa upang mapunan ang ginamit na soul power at mapataas pa ang soul level. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting kumalma ang lahat, nang hamupa na ang enerhiya. Lumitaw sa harap niya ang misteryosong matandang mandirigma na nakasuot ng asul na damit at nakaupo sa isang malaking mangkok, ang parehong nilalang na nakita ni Lin Moyo noong una pa lamang siyang pumasok sa lugar na ito. Kumusta, binata? Bati ng matanda. Nang marinig ito, agad na yumuko ng may paggalang si Lin at sumagot, ang inyong lingkod na si Lin Moyo ay bumabati sa inyo, senyor. Ngumiti ang matanda at sinabing, huwag na tayong magpormal, kaya, nasiyahan ka ba sa iyong origin skill? Dahil sa sinabi nito, napabulong si Lin sa sarili, origin skill, agad niyang naintindihan na ang tinutukoy nito ay ang na-upgrade na Gathering Force. Muli siyang yumuko at inamin na labis siyang nasisiyahan at nagpapasalamat. Nang marinig ang sagot, naging seryoso ang mukha ng matandang mandirigma, alam kong marami kang katanungan, halimbawa, ang dambuhalang ibon na nakita mo kanina ay ang anino ng source bird na nagdadala ng dugo ng pinagmulan, ang mga primordial rune ay nabuo at nagbago anyo mula sa dugo nito. Bigat at puno ng sinaunang karunungan ang bawat salita ng matanda, tumingin ito sa mga napatay na anino at nagpatuloy, noong unang panahon, hindi mabilang na mga eksperto mula sa iba't ibang mundo ang naglaban-laban para lamang sa siyam na primordial skills na ito, dugo ang damaloy at nabahiran pati ang mga bituin sa langit, ngunit tandaan mo, bata, hindi magandang bagay ang malaman ang sobra-sobra tungkol sa mga lihim na ito sa ngayon. Tinitigin niya ang rune sa kamay ni Lin at idinugtong, hindi imposibleng maabot ng iyong origin skill ang antas ng isang tunay na primordial skill, ngunit napakahirap at napakabigat nito. Ngunit kung mapagtatagumpayan mo kahit isa lamang, may pag-asa kang maging isang hindi matatalabang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ngunit habang nagsasalita, biglang may napansin ang matanda at labis itong nagulat, nakadikit ang tingin niya sa rune ni Lin at tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Teka, bata, mayroon ka palang dalawang primordial rune? Nagbago ng tuluyan ang ekspresyon ng kanyang mukha.
Naging seryoso rin si Lin at agad na nagtanong, Senior, gusto ko sanang itanong, paano ko po mapapa-upgrade ang pangalawa kong rune para maging origin skill din ito? Ngunit hindi sumagot ang matanda, tinitigan lang nito si Lin ng may kakaibang tingin, isang tinging nakakabahala at tila may kinikilingan. Nakita ni Lin ang itsura nito at naisip sa sarili, may intensyon siyang patayin ako, dahil ba gusto kong paunlarin ang pangalawang rune, pero kung kaya niya akong patayin, ginawa na niya dapat kanina pa. Mukhang may mga batas o patakaran sa lugar na ito na pumipigil sa kanya. Pagkatapos ay mahinahong nagsalita ang matanda, binata, ang labis na kasakiman ay parang ahas na gustong lumunok ng elepante, mayroon ka ng isang origin skill, gusto mo pa bang subukan ng pangalawa, alam mo ba kung gaano kapanganib ang gagawin mo? Walang pag-aalinlangang sumagot si Lin, Senior, ano man ang mangyari, gusto ko itong subukan, kung mamamatay man ako dito, ibig sabihin lang ay hindi pa sapat ang lakas ko para marating ito. Sa sandaling marinig ng matandang mandirigma ang sagot na yon, itinaas niya ang kanyang kamay at pinakawalan ng isang malakas na alon ng enerhiya. Kung yan ang iyong desisyon, simulan na natin, sigaw nito. Agad na nagtipon-tipon ang maitim na enerhiya sa isang lugar, at sa loob lamang ng ilang saglit, napuno ang buong kalawakan ng mga itim na mandirigma. Ang larangan ng digmaan ngayon ay mas nakakatakot at mas matindi kaysa sa dati. Sa abot ng kanyang makita, puro Shadow Warriors ang nakapaligid sa kanya. Tiningnan ni Lin ang matanda at sinabi nito, ang hamon ay simple lamang, mabuhay ka lamang sa kanilang mga kamay. Nakita ni Lin Moyo ang walang katapusang hukbo at seryosong inisip, lahat sila ay nasa level 88 at 89, lampas 100,000 ang bilang nila, at mayroon pang 3 higanting anino na nasa antas ng Diyos, kaya ganito nga pala, balak niya akong patayin gamit ang sariling pagsubok na ito. Dahil dito, itinaas ni Lin ang kanyang kamay at ipinatawag ang kanyang hukbo. Lumabas kayo, ang aking mga sundalo, hindi ako madaling patubin, at sa pagkakataong ito, hindi na sarado o nakakulong ang aking mga summoning skills. Sa isang banda nakatayo ang walang katapusang hukbo ng dilim, at sa kabilang banda naman ay ang hukbo ng mga kalansay ni Lin Moyo. Nang makita ng matanda ang lawak at dami ng mga summon, tuluyan itong natulala at nanigas sa kinatatayuan. Basa ng malamig na pawis ang kanyang noo habang bulong sa sarili, paano posible ito, ang batang ito ay may hawak palang hukbo na ganito kalaki at kalakas. Samantala, matapos ipatawag ang mga kalansay, agad na inactivate ni Lin ang kanyang Strong Soldier ability, sumunod niyang ginamit ang Lake General Legion Enhancement at ang Elemental Aura. Damaloy ang alon ng kapangyarihan at tinamaan ang bawat isa sa kanyang mga summon, dahil sa Elemental Aura, nagising ang mga katangian ng bawat kalansay. Aura ng apoy, bagyo, yelo, kidlat, at lason ang kumalat sa buong hukbo, naging makapangyarihan at handa sa laban ang bawat isa sa kanila. Nang handa na ang lahat, ibinigay na ni Lin ang utos na sumalakay. Sumugod ang mga kalansay ng todo bigay at sa unang segupaang pa lamang ay marami ng Shadow Warriors ang nawasak at napunit ang kanilang hanay sa sobrang bilis. Nakita ito ng matanda at hindi makapaniwala, paano nangyari ito? Bakit may ganitong klaseng kakayahan ang batang ito? Salot na mga patakaran to, kung hindi lang dahil dito, matagal ko na sanang winasak ang batang ito gamit ang sarili kong kamay. Ngunit hindi rin nagpahuli ang malalakas na Shadow Warriors at gumanti sila ng atake, na nagresulta sa pagkawasak din ng ilan sa mga kalansay, doon nagsimula ang tunay at madugong labanan. Sa gitna ng gulo, muling itinaas ni Lin ang kanyang kamay at seryosong sinabi, hindi pa ito tapos. At muli siyang gumamit ng summon, ang Skeleton King. Sa sandaling simulan niya ang pagpapatawag, ang mga kalansay na nasa paligid ay biglang nagbagong anyo at naging mga elemento ng enerhiya, mabilis itong nagtipon-tipon sa iisang lugar at naghalo-halo hanggang sa lumitaw ang dambuhalang anyo ng makapangyarihang Skeleton King. Tiningnan ng hari ng mga kalansay ang napakalawak na hukbo ng mga anino sa harap niya, at mula sa malayo, isang utos lang ang ibinigay ni Lin, lipulin mo silang lahat. Narinig ng Skeleton King ang utos ng kanyang amo, itinaas nito ang kanyang napakalaking espada at nagsimulang buuin ang kanyang pinakamalakas na kakayahan, ang God-slaying skill.